Hindi ganoon kayaman ang pamilya namin. Napakabata ko pa noon nang magtrabaho ang tatay ko sa malayong lugar para kumita ng pera para mapag-aral ako at ang nakababata kong kapatid. Namuhay siya ng matipid at hindi nagpapahinga kahit siya ay may sakit. Sa musmos at walang muwang kong edad, naramdaman ko ang labis na hirap na pinagdaanan ng tatay ko para palakihin kami. Kaya nagpasya akong maging mabuting anak sa tatay ko paglaki ko. Kahit bata pa ako noon, tumutulong ako sa mga magulang ko sa mga gawaing bahay hanggat kaya ko. Naglalaba, nagluluto, at nag-aalaga sa kapatid kong lalaki. At pinupuri ako ng aming mga kapitbahay. Sinasabing, napakatino at napakasipag namang dalagita. Nang lumaki na ako, nagtatabi lang ako ng kaunting baon kada buwan at ibinibigay ko na ang natitira sa kinita ko sa mga magulang ko. At madalas ko rin silang binibilhan ng damit, pagkain at iba pang pangangailangan. Minsan, isusuot ng tatay ko ang mga bagong damit na binili ko para sa kanya at masaya niyang sasabihin sa mga kamag-anak at kapitbahay. Tingnan nyo, binili ito ng anak kong babae para sa akin. Ang makitang masaya ang mga magulang ko ay nakapagpasaya rin sa akin. Noong 2009, nakilala ko ang Diyos at kalaunan ay tumanggap ng tungkulin sa iglesia. Noong panahong iyon, ang lugar kung saan ako gumaganap ng tungkulin ay malapit lang sa bahay. Kaya madalas kong nadadalaw ang mga magulang ko. Pagsapit ng 2013, nalaman ng mga pulis ng CCP ang tungkol sa pananampalataya ko at pumunta sila sa bahay namin para arestuhin ako. Pagkatapos niyon, hindi na ako nakauwi. Noong Nobyembre 2017, nalaman kong naaksidente sa sasakyan ang tatay ko at nabali ang kanyang pulso. Nang marinig ko ito, hindi ako mapakali at gusto kong umuwi para makita ang tatay ko. Narinig ko ring tumangging managot ang tsoper na nakabangga sa kanya at kailangan pa nilang magsampa ng kaso sa korte. Labis akong nag-alala. Iniisip na wala sa bahay ang kapatid kong lalaki at kailangang alagaan ni nanay si tatay habang inaasikaso ang lahat ng ito. Kakayanin kaya niya? Kung nasa bahay lang ako, makakatulong sana ako sa pag-aalaga kay tatay. Pero kahit na may ganito kalaking insidenteng nangyari, hindi ko man lang sila matulungang pagaanin ang kanilang pasanin. Nakaramdam ako ng malaking pagkakautang sa kanila at gustong-gusto ko talagang umuwi para alagaan ang tatay ko. Pero takot akong maaresto, kaya hindi ako naglakas loob na basta na lang umuwi ng walang pag-iingat. Pero naisip ko, kung hindi ko dadalawin si tatay sa ospital, hindi kaya ako pagalitan ng mga kamag-anak at kaibigan ko dahil sa kawalan ko ng pagkatao at konsensya. Labis akong nabagabag at ang gusto ko lang ay makauwi. Kaya nag-overtime ako sa trabaho para tapusin ang mga gampanin ko. At noong ika-29 ng ika-12 buwan ng lunar calendar, nakipagsapalaran akong umuwi. Pagdating ko sa bahay, nakalabas na pala ng ospital si tatay. At nang makita kong maayos na ang paggaling ni tatay, sa wakas ay napanatag ang loob ko. Tuwang-tuwa si tatay nang makita ako. Pero hindi nagtagal, nabalot ng pag-aalala ang mukha niya dahil ilang oras lang bago noon, tinawagan ng mga pulis si tatay. Pinapabalik siya sa aming bayan para tanungin siya tungkol sa pananampalataya ko. Sa harap ng panggigipit ng mga pulis, nakaramdam ng matinding paniniil at kawalang magawa ang aming pamilya. Pagkaalis ni tatay, sinabi sa akin ni nanay na ilang beses sa isang taon tumatawag ang istasyon ng pulis sa bahay para itanong kung nasaan ako. At madalas silang pumunta sa bahay ng lolo't lola ko at ginigipit sila. Sinabi niya rin sa akin na tuwing bagong taon at may mga kapistahan, tinatanong ng mga pulis kung umuwi ako. Nang marinig ko ito mula kay nanay, talagang nagalit ako. Hindi ko inaasahan na hinahanap pala ako ng mga pulis sa lahat ng nakalipas na taong ito mula nang umalis ako ng bahay. At ginigipit pa nila ang mga magulang ko kahit bagong taon.
Pero kasabay nito, natakot akong baka dumating ang mga pulis para arestuhin ako sa bahay. At sa 2 araw na pananatili ko sa bahay, lagi akong kinakabahan. Gusto kong hintayin ang pagbabalik ni tatay para makita siyang muli. Pero pagsapit ng 3 araw, hindi pa rin siya bumabalik. Hindi ako mapalagay at naisip kong habang tumatagal ako sa bahay, lalong tumitindi ang panganib. Kaya mabilis akong umalis. Pagkabalik ko sa lugar kung saan ako gumaganap ng tungkulin, iniisip ko pa rin ang mga nangyari sa bahay at hindi ako mapanatag. Naisip ko, ang mga anak ng ibang tao ay umuuwi para makita ang kanilang mga magulang tuwing bagong taon. Dinadalhan sila ng masusustansyang produkto at nakikipagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay sa pamilya at nagkakaroon ng masinsinang usapan. Samantalang ako, halos hindi makauwi at hindi ko makasama ng matagal ang mga magulang ko. Bukod pa roon, patuloy silang ginigipit ng mga pulis dahil sa akin. Hindi ko alam kung paano tatratuhin ng mga pulis si tatay pagbalik niya. Labis akong nalungkot. Bagamat ginagampanan ko ang aking tungkulin, sa tuwing naiisip ko ang aking mga magulang, nababagabag ako. Kalaunan, nakabasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos at medyo bumuti ang kalagayan ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, taglay ng ilang magulang ang pagpapala at tadhanang makapagtamasa ng kaligayahan sa tahanan at ng saya ng isang malaki at masaganang pamilya. Kataas-taasang kapangyarihan ito ng Diyos at isa itong pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa kanila. May ilang magulang na walang ganitong kapalaran. Hindi ito isinaayos ng Diyos para sa kanila. Hindi sila pinagpalang matamasa ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya o matamasa ang pananatili ng kanilang mga anak sa piling nila. Pamamatnugot ito ng Diyos at hindi ito maipipilit ng mga tao. Ano man ang mangyari, sa huli, pagdating sa pagiging mabuting anak, kahit papaano ay dapat na magkaroon ang mga tao ng mentalidad ng pagpapasakop. Kung pinahihintulutan ng kapaligiran at may paraan ka upang gawin ito, maaari mong pakitaan ng pagiging mabuting anak ang iyong mga magulang. Kung hindi pinahihintulutan ng kapaligiran at wala kang paraan, huwag mong subukang ipilit ito. Ano ang tawag dito? Pagpapasakop ang tawag dito. Paano ba nagkakaroon ng ganitong pagpapasakop? Ano ba ang batayan ng pagpapasakop? Ito ay nakabatay sa lahat ng bagay na ito na isinasaayos ng Diyos at pinamamahalaan ng Diyos. Bagamat maaaring naisin ng mga taong pumili, hindi nila magagawa iyon. Wala silang karapatang pumili at dapat silang magpasakop. Kapag nararamdaman mong dapat magpasakop ang mga tao at na ang lahat ng bagay ay pinamamatnugutan ng Diyos, hindi ba't mas nagiging kalmado ang iyong puso? Kung gayon, ay makararamdam pa rin ba ng pang-uusig ang iyong konsensya? Hindi na ito palaging makararamdam ng pang-uusig at hindi na mangingibabaw sa iyo ang ideya ng hindi pagiging mabuting anak sa iyong mga magulang. Paminsan-minsan, maaari mo pa rin itong maisip dahil ang mga ito ay normal na kaisipan o instintong nakapaloob sa pagkatao at walang sino mang makaiiwas sa mga ito. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kung gaano karaming pagpapala ang tinatamasa ng mga magulang mula sa kanilang mga anak sa buhay na ito at ang pagdurusang tinitiis nila para sa kanilang mga anak ay pawang itinalaga na ng Diyos. Ang ilang magulang ay nakakasama ang kanilang mga anak sa buong buhay nila at natatamasa ang kaligayahan sa pamilya. Samantalang ang iba ay walang ganoong buhay. Lahat ng ito ay naglalaman ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Nang maaksidente ang tatay ko sa sasakyan, sa simula, tumangging managot ang tsuper na may kasalanan. Ngunit hindi inaasahan,
Isang napadaang mamamahayag ang naglantad ng aksidente sa trapiko. Kalaunan, nakilala ng nanay ko ang isang abogado sa ospital na kusang loob na tumulong sa kaso at maayos na naresolba ang usapin. Ito ay nagbigay daan sa akin para mapagtanto na ang nararanasan ng mga magulang sa kanilang buhay, ang bilang ng mga pagpapalang kanilang tinatamasa at ang dami ng pagdurusang kanilang pinagdaraanan ay pauna ng itinakda ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa kung nasa tabi ba ng mga magulang ang kanilang mga anak at dapat kong tingnan ang mga bagay batay sa mga salita ng Diyos. Ipagkatiwala ang aking mga magulang sa mga kamay ng Diyos, magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at tuparin ng maayos ang aking tungkulin. Ito ang matalinong pagpili. Naisip ko rin kung paanong, bukod sa pagbibigay ng kaunting emosyonal na kapanatagan sa aking mga magulang sa pagbisitang ito, wala na akong ibang magagawa para sa kanila. Sa kabaligtaran, kung naaresto ako sa bahay, bukod sa hindi ko magagampanan ng aking tungkulin, kundi magdudulot din ito ng kapinsalaan sa buhay ko. At ang makita akong maaresto ay lalong magpapahirap at magpapalungkot sa aking mga magulang. Sa hinaharap, kailangan kong mas manalangin at hanapin ang Diyos kapag may mga nangyayari at hindi na kumilos batay sa mga damdamin. Isang araw noong Agosto 2023, nakatanggap ako ng sulat mula sa nakababata kong kapatid. Sinasabing nagkaroon ng coronary heart disease ang tatay ko, 2 taon na ang nakalipas. At palagi siyang natatakot na baka isang araw ay bigla na lang siyang pumanaw nang hindi ako nakikitang muli. Nabanggit din niya na nagkaroon ng depression ang aming ama dahil palagi niyang pinaghihinala ang inaresto ako at pinahirapan ng mga pulis at madalas siyang managinip tungkol sa masasamang bagay na nangyayari sa akin. Madalas niyang sabihin sa pamilya na nangungulila siya sa akin. Umiiyak habang sinasabi ito. Habang binabasa ko ang sulat, nablangko ang isip ko. Hindi ako makapaniwalang ang taong inilalarawan sa liham ay ang tatay ko. Naisip ko, palaging malusog si tatay. Paano siya biglang nagkaroon ng coronary heart disease at depression? Sa tuwing nababanggit ako ni tatay, umiiyak siya at patuloy na sinasabi kung gaano siya nangungulila sa akin. Ang sakit ba niya ay dahil sa pag-aalala niya sa akin? Ang palagi niya bang pagkatakot para sa akin ang naging sanhi ng kanyang depresyon? Nadudurog ang puso ko at namuo ang mga luha sa aking mga mata. Naisip ko kung paano ako pinaghirapang palakihin ng aking mga magulang at kung gaano kahirap iyon para sa kanila. Bukod sa hindi ko sila naaalagaan, kundi naging dahilan pa ako para gipitin sila ng CCP. Nag-aalala sila para sa akin at nabubuhay sa takot at nagkaroon pa ng depression ang tatay ko. Tiyak na pagagalitan ako ng mga kamag-anak at kaibigan. Tatawagin akong walang utang na loob at walang konsensya. Lubos na inusig ang aking konsensya. Naisip ko rin na ang malubhang coronary heart disease ay maaaring maging nakamamatay. Talagang hindi kaya ng sakit na ito ang emosyonal na pagkabalisa at sa palaging pag-aalala ni tatay sa akin at sa hindi magandang kalagayan ng kanyang kalooban. Maaaring malagay sa panganib ang buhay niya anumang sandali. Kung magpapatuloy siyang malungkot ng ganito, mawawala kaya siya sa katinuan? Hindi ko na tinangkang isipin pa iyon. Nagsimulang tumulo ng walang tigil ang mga luha sa aking mukha at nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na sakit sa puso. Naisip ko pa, kung hindi ako napili bilang leader noon, hindi ko na sana kailangang lumabas at madalas na makipagtipon. Ni hindi na sana ako minanmanan at tinugis ng mga pulis. Kung hindi iyon nangyari, hindi ko na sana kailangang umalis ng bahay. At nang magkasakit ang mga magulang ko, nanatili sana ako sa tabi nila para alagaan sila. At hindi sana nagka-depression si tatay dahil sa pag-aalala at pangungulila sa akin.
Sa sumunod na 2 araw, nilamon ako ng pagkakonsensya sa mga magulang ko. Napakasama ng kalagayan ko at wala akong ganang gampanan ang aking tungkulin. Minsan, may isang kaisipang pumapasok sa aking isip. Kung uuwi ako at makikita ni tatay na ayos lang ako, baka gumaan ang pakiramdam niya at mas mabilis siyang gagaling. Ang pag-iisip sa mga bagay na ito ay nagdulot sa akin ng kaguluhan. Sa aking pagdurusa, lumapit ako sa Diyos upang manalangin. O Diyos ko, alam kong nangyayari ang mga ganitong bagay nang may pahintulot mo at dapat kong hanapin ang iyong layunin. Ngunit napipigilan ako ng mga damdamin at palagi akong nag-aalala para sa aking mga magulang. Labis akong nagdurusa. Pakiusap, gabayan mo akong hanapin ang katotohanan at makalaya mula sa pagkagapos ng mga damdamin. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kung hindi mo nilisan ang iyong tahanan para gampanan ang iyong tungkulin sa ibang lugar at nanatili ka sa tabi ng iyong magulang, mapipigilan mo kaya ang pagkakasakit niya? Makokontrol mo ba kung mabubuhay o mamamatay ang mga magulang mo? Makokontrol mo ba kung sila ay mayaman o mahirap? Ano man ang sakit na makukuha ng iyong mga magulang, hindi iyon dahil sa pagod na pagod sila sa pagpapalaki sa iyo o dahil sa nangungulila sila sa iyo. Lalong hindi sila magkakaroon ng alinman sa mga malubha, seryosong karamdaman o nakamamatay na kondisyon dahil sa iyo. Kapalaran nila iyon at wala itong kinalaman sa iyo. Gaano ka man kabuting anak sa iyong mga magulang o gaano ka man ka mapagsaalang-alang sa pagmamalasakit sa kanila, ang pinakamagagawa mo lang ay bawasan ng kaunti ang pagdurusa ng kanilang laman at ang kanilang mga pasanin. Ngunit tungkol sa pagkakasakit nila, anong sakit ang nakukuha nila? Kailan sila mamamatay? At saan sila mamamatay? May kinalaman ba ang mga bagay na ito kung ikaw man ay nasa tabi nila at nag-aalaga sa kanila? Wala. Walang kinalaman ang mga ito. Kung mabuti kang anak, kung hindi ka isang walang malasakit na ingrata, at ginugugol mo ang buong araw sa tabi nila at inaalagaan sila, hindi ba sila magkakasakit? Hindi ba sila mamamatay? Kung magkakasakit sila, hindi ba't magkakasakit pa rin naman talaga sila? Kung mamamatay sila, hindi ba't mamamatay pa rin naman talaga sila? Hindi ba tama iyon? Palagi mong iniisip na ang lahat ng tiniis at dinanas ng iyong mga magulang ay may kaugnayan sa iyo at na nararapat mo ring dalhin ang mga pasaning iyon. Palagi mong sinisisi ang iyong sarili. Palaging iniisip na may kinalaman sa iyo ang mga bagay na ito. Palaging gustong makisangkot. Tama ba ang ideyang ito? Hindi. Bakit? Ang pagkasilang, pagtanda, pagkakasakit, pagkamatay, at pagharap sa iba't ibang malaki at maliit na bagay sa buhay ng mga tao ay mga napaka-normal na pangyayari. Kung nasa hustong gulang ka na, dapat kang magkaroon ng mature na pag-iisip at dapat mong harapin ang bagay na ito ng mahinahon at tama. May sakit ang mga magulang ko. Sinasabi ng ilang tao na iyon ay dahil masyado silang nangulila sa akin. Posible ba iyon? Totoong nangulila sila sa akin. Paanong hindi mangungulila ang isang tao sa sarili niyang anak? Nangulila rin ako sa kanila. Kaya bakit hindi ako nagkasakit? May tao bang nagkakasakit dahil nangungulila siya sa kanyang mga anak? Hindi iyon ganoon. Kung gayon, ano ang nangyayari kapag nahaharap ang iyong mga magulang sa mahahalagang usaping ito? Masasabi lamang na inihanda ng Diyos ang ganitong uri ng bagay sa kanilang buhay. Ito ay pinamatnugutan ng kamay ng Diyos. Hindi ka maaaring tumuon sa mga objektibong dahilan at mga sanhi
Nakatakda talaga na mahaharap ang iyong mga magulang sa bagay na ito kapag umabot na sila sa ganitong edad. Nakatakda ng matatamaan sila ng sakit na ito. Naiwasan kaya nila ito kung nandoon ka? Kung hindi isinaayos ng Diyos na magkasakit sila bilang parte ng kanilang kapalaran, walang mangyayari sa kanila kahit na hindi kanila nakasama. Kung nakatadhana silang maharap sa ganitong uri ng malaking kasawian sa kanilang buhay, ano ang maaaring naging epekto mo kung nandoon ka sa tabi nila? Hindi pa rin naman nila ito maiiwasan, hindi ba? Isipin mo iyong mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Hindi ba't magkakasama ang kanilang mga pamilya taon-taon? Kapag nahaharap sa malaking kasawian ang mga magulang na iyon, kasama nilang lahat ang mga miyembro ng kanilang malaking pamilya at ang kanilang mga anak, tama? Kapag nagkasakit ang mga magulang o kapag lumala ang kanilang mga karamdaman, dahil ba ito sa iniwan sila ng kanilang mga anak? Hindi iyon ang kaso. Ito ay nakatadhanang mangyari. Kaya lang, bilang anak nila, dahil may ugnayan kayo ng iyong mga magulang bilang magkadugo, mababalisa ka kapag nabalitaan mong may sakit sila, samantalang ang ibang tao ay walang anumang mararamdaman. Normal na normal lang ito. Gayunpaman, ang pagdanas ng iyong mga magulang ng ganitong uri ng malaking kasawian ay hindi nangangahulugan na kailangan mong mag-analisa at magsiyasat o pag-isipan kung paano ito alisin o lutasin. Ang mga magulang mo ay nasa hustong gulang na. Maraming beses na nilang naranasan ang ganito sa lipunan. Kung nagsasaayos ang Diyos ng isang kapaligiran upang alisin sa kanila ang bagay na ito, kung gayon, sa malaot madali, ito ay ganap na maglalaho. Kung ang bagay na ito ay isang pagsubok sa buhay para sa kanila at dapat nilang maranasan ito, kung gayon, ang Diyos na ang bahala kung hanggang kailan nila ito dapat maranasan. Isa itong bagay na dapat nilang maranasan at hindi nila ito maiiwasan. Kung nais mong mag-isang lutasin ang bagay na ito, ianalisa at siyasatin ang pinagmulan, mga sanhi, at mga kahihinatnan ng bagay na ito. Iyan ay isang kahangalan. Wala itong silbi at ito ay kalabisan lang. Nilinaw ng Diyos kung paano dapat ratuhin ang usapin ng pagkakasakit ng mga magulang. Kung paano ang takbo ng kapalaran ng isang tao, kung magkakasakit ba siya, sa anong edad siya magkakasakit, anong uri ng sakit ang kanyang makukuha, mamamatay ba siya dahil dito, gaano kahaba ang kanyang buhay at iba pa. Lahat ito ay pauna ng itinakda ng Diyos. Walang sinumang tao ang maaaring makialam o magbago ng mga bagay na ito. Sa panlabas, tila nagkasakit si tatay dahil nangungulila siya sa akin. Pero sa realidad, itinalaga na ng Diyos na mararanasan niya ang balakid na ito sa yugtong ito ng kanyang buhay. Lubang hindi makatwira na akuin ko ang lahat ng responsibilidad sa pagkakasakit ni tatay at hindi ito naaayon sa mga katunayan. Naisip ko kung paanong ang aking mga pinsan ay nakatira kasama ang kanilang mga magulang at inaalagaan sila. Pero nagkaroon ng alta presyon at hika ang tiyahin ko ilang taon na ang nakalipas. At nagkaroon din ng malubhang karamdaman ang tiyuhin ko. Ipinakita nito na kahit manatili ang mga anak sa tabi ng kanilang mga magulang, wala itong mababago. Bukod dito, ang mga tao ay laman at dugo lamang. At dahil kumakain ng mga tao ng mga butil ng lupa, hindi maiiwasang magkasakit sila sa isang punto. Nasa mga 60 anyos na ang tatay ko. At sa edad na ito, humihina na ang kanyang mga pisikal na kakayahan at nangihina na ang kanyang immune system. Kaya normal lang na magkaroon siya ng mga sakit na karaniwang dumadapo sa mga taong nasa kalagitnaang edad at sa matatanda. Maraming matatanda ang nagdurusa sa alta presyon, diabetes, at sakit sa puso. Noong nasa bahay pa ako,
Nakita kong malakas manigarilyo at uminom ng alak si tatay at hindi regular ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Sinubukan ko ang iba't ibang paraan para tulungan siyang tumigil sa paninigarilyo at pag-inom at hinikayat ko siyang kumain ng mga pagkain kapaki-pakinabang sa kanyang kalusugan. Ngunit hindi siya kailanman nakinig sa aking payo. Kung hindi ko nga mabago ang hindi mabubuti sa kalusugang gawin ng tatay ko, paano ko pa maaasahang may magagawa ako tungkol sa kanyang sakit? Isa pa, may isang sister sa paligid ko na nagkaroon ng diabetes at alta presyon ang mga magulang. Doktor ang sister na ito at nang magkasakit ang kanyang mga magulang, binigyan niya ang mga ito ng pinakamahusay na gamot at mamahaling mga health supplement at hindi siya nagtipid sa paghahanap ng pinakamahusay na nursing home para sa kanila. Halos araw-araw niyang binibisita ang kanyang mga magulang at inasikaso niya ang lahat ng kanilang pangangailangan. Mula sa pagkain hanggang sa kanilang araw-araw na gawain. Ngunit kinailangan pa ring putulin ang mga binti ng kanyang ina dahil sa mga komplikasyon mula sa diabetes at nagkaroon ng Alzheimer's disease ang kanyang ama. May kilala rin akong isang matandang sister na wala sa tabi niya ang kanyang mga anak. Halos 80 anyos na siya, ngunit napakalusog pa rin niya. At normal ang mga resulta ng kanyang mga health check-up sa tuwing magpapasuri siya. Nakita ko na kung gaano karami ang kailangang pagdaanan ng bawat isa sa kanilang buhay at kung makakaranas sila ng pagdurusa ng karamdaman, lahat ay nakasalalay sa paunang pagtatakda ng Diyos at walang sino man ang makakapagbago nito. Hindi magtatamasa ng mas maraming pagpapala o maiiwasan ang pagkakasakit ng mga magulang dahil lang nasa paligid ang kanilang mga anak para alagaan sila. Ni hindi sila magdurusa ng higit o magtitiis ng mas maraming karamdaman dahil wala sa paligid ang kanilang mga anak para alagaan sila. Mula sa mga katotohanan ito, nakita ko na ang buhay ng bawat isa mula sa kanilang pagsilang, pagtanda, mga karamdaman at kamatayan ay pauna ng natukoy. At tungkol sa sakit ni tatay, kahit manatili ako sa tabi niya, wala akong mababago. Sa pag-unawa sa mga bagay na ito, gumaan ng malaki ang aking kalooban. Isang araw, nanood ako ng isang video ng patotoong batay sa karanasan at may isang sipi ng mga salita ng Diyos dito na lubhang nakatulong sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, may kasabihan sa mundong walang pananampalataya. Sinusuklian ng mga uwak ang kanilang ina sa pamamagitan ng pagpapakain dito at ang mga tupa ay lumuluhod para makatanggap ng gatas mula sa kanilang ina. Nariyan din ang kasabihang ito. Ang isang taong suwail sa magulang ay mas mababa pa kaysa sa hayop. Napakaganda pakinggan ng mga kasabihang ito. Sa totoo lang, ang pinomena na binabanggit ng unang kasabihang, sinusuklian ng mga uwak ang kanilang ina sa pamamagitan ng pagpapakain dito at ang mga tupa ay lumuluhod para makatanggap ng gatas mula sa kanilang ina, ay talagang umiiral at ang mga ito ay katunayan. Gayunpaman, ang mga ito ay pinomena lamang sa loob ng mundo ng mga buhay na nilalang. Ang mga ito ay isang uri lang ng batas na itinatag ng Diyos para sa iba't ibang buhay na nilalang. Ang lahat ng uri ng buhay na nilalang, kabilang na ang mga tao, ay sumusunod sa batas na ito at higit itong nagpapakita na ang lahat ng buhay na nilalang ay nilikha ng Diyos. Walang buhay na nilalang ang maaaring lumabag sa batas na ito at walang buhay na nilalang ang makakalampas dito. Kahit na ang mga medyo mabangis na karniboro tulad ng mga leon at tigre ay nag-aalaga sa kanilang mga supling at hindi nila kinakagat ang mga ito bago umabot sa hustong gulang ang mga ito. Ito ay instinto ng isang hayop. Ano man ang kanilang species, sila man ay mabangis o mabait at maamo, lahat ng hayop ay nagtataglay ng ganitong instinto. Ang lahat ng uri ng nilalang
kabilang ang mga tao, ay maaari lamang magpatuloy na dumami at mabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa instinto at batas na ito. Kung hindi sila sumusunod sa batas na ito, o wala silang ganitong batas at instinto, hindi sila makapagpaparami at mabubuhay. Hindi iiral ang biological chain at gayon din ang mundong ito. Hindi ba totoo iyon? Sinusuklian ng mga uwak ang kanilang ina sa pamamagitan ng pagpapakain dito at ang mga tupa ay lumuluhod para makatanggap ng gatas mula sa kanilang ina, ay tumpak na nagpapakita na ang mundo ng mga buhay na nilalang ay sumusunod sa ganitong uri ng batas. Ang lahat ng uri ng buhay na nilalang ay may ganitong instinto. Sa sandaling maipanganak ang mga supling, sila ay inaalagaan at tinutustusan ng mga babae o lalaki ng species na iyon hanggang sa umabot sila sa hustong gulang. Kayang gampanan ng lahat ng uri ng buhay na nilalang ang kanilang mga responsibilidad at obligasyon sa kanilang mga supling. Matapat at masigasig na pinapalaki ang susunod na henerasyon. Mas lalong totoo ito pagdating sa mga tao. Ang mga tao ay tinatawag ng sangkatauhan bilang mas matataas na antas ng hayop. Kung hindi nila masusunod ang batas na ito at wala sila ng instintong ito, kung gayon, ang mga tao ay mas masahol kaysa sa mga hayop, hindi ba? Sa makatwid, gaano ka man inalagaan ng iyong mga magulang at gaano man nila ginagampanan ang kanilang responsibilidad sa iyo habang pinapalaki ka nila, ginagawa lang nila ang dapat nilang gawin sa loob ng saklaw ng mga kakayahan ng isang nilikhang tao. Instinto nila ito. Ang lahat ng uri ng buhay na nilalang at hayop ay nagtataglay ng mga instinto at batas na ito at sinusunod nila ang mga ito ng mabuti, ganap na isinasakatuparan ang mga ito. Ito ay isang bagay na hindi kayang sirain ni numan. Mayroon ding ilang espesyal na hayop tulad ng mga tigre at leon. Kapag nasa hustong gulang na ang mga hayop na ito, iniiwan nila ang kanilang mga magulang at ang ilang lalaki ay nagiging magkaribal pa nga, nangangagat, nakikipaglaban at nakikipagtunggali kung kinakailangan. Normal lang ito. Ito ay isang batas. Hindi nila binibigyang pansin ang kanilang mga damdamin at hindi sila namumuhay ayon sa mga damdamin gaya ng ginagawa ng mga tao. Palaging gustong suklian ang kabaitan na ipinakita sa kanila ng kanilang mga magulang sa pagpapalaki sa kanila. Palaging nag-aalala na kung hindi sila magiging mabuting anak sa mga magulang nila, kukundinahin sila ng ibang tao, kagagalitan sila, at pupunahin sila kapag nakatalikod sila. Ang mga ideyang ito ay hindi umiiral sa mundo ng hayop. Bakit sinasabi ng mga tao ang gayong mga bagay? Dahil sa lipunan at sa loob ng mga grupo ng mga tao, mayroong iba't ibang ideya at mga pangkalahatang pinanghahawakang pananaw na hindi tama. Matapos maimpluwensyahan, unti-unting masira at mabulok ang mga tao sa mga bagay na ito, nagiging iba't iba ang pagbibigay kahulugan at pagharap nila sa relasyon ng magulang at anak, at sa huli ay tinatrato nila ang kanilang mga magulang bilang kanilang mga pinagkakautangan na hinding-hindi nila mababayaran sa buong buhay nila. Mayroon pang ang mga taong nakokonsensya sa buong buhay nila pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang. Nakokonsensya na nabigo silang suklian ang kabaitan ng kanilang mga magulang dahil minsan ay gumawa sila ng isang bagay na hindi nakapagpasaya sa kanilang mga magulang o hindi naaayon sa kagustuhan ng mga ito. Sabihin mo sa akin, hindi ba't kalabisan ito? Ang mga tao ay namumuhay sa gitna ng kanilang mga damdamin, kaya maaari lamang silang masakop at mabagabag ng iba't ibang ideyang nagmumula sa mga damdaming ito. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos,
Sa wakas ay naunawaan ko na ang ideya na sinusuklian ng mga uwak ang kanilang ina sa pamamagitan ng pagpapakain dito at ang mga tupa ay lumuluhod para makatanggap ng gatas mula sa kanilang ina ay nagpapakita ng likas na ugali na ibinigay ng Diyos sa lahat ng nilalang. Ang iba't ibang hayop ay walang kakayahang mabuhay na mag-isa kapag sila ay bata pa at kailangan nila ang pangangalaga ng kanilang mga magulang para mabuhay. Ito ay isang batas ng kaligtasan na nagpapahintulot sa lahat ng nilalang na magparami at umunlad. Pareho rin ang mga tao. Ang pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak ay isang likas na ugali. At sa paggawa nito, tinutupad nila ang kanilang responsibilidad at obligasyon bilang mga magulang. At hindi ito isang kabutihang loob sa kanilang mga anak. Inakala kong pinalaki ako ng aking mga magulang ng may malaking pagsisikap at paghihirap. At lalo na nang makita kong nagtatrabaho ng husto si tatay para kumita ng pera upang suportahan ang pamilya at pag-aralin ako. Namumuhay ng matipid at hindi man lang nagpapahinga kapag may sakit. Itinuring kong kabutihang loob ang halagang ibinayad ni tatay at ang pagdurusang tiniis niya para palakihin ako. At ito ay nanatiling nakaukit sa aking puso. Inisip kong paglaki ko, magiging mabuting anak ako sa kanya. Kung hindi, lubos akong walang konsensya. Bukod pa riyan, naimpluwensyahan ako ng mga ideyang tulad ng ang paggalang sa magulang ay isang katangiang dapat taglayin ng higit sa lahat. At ang isang taong walang galang sa magulang ay mas mababa pa kaysa sa hayop. At itinuring kong pinakamahalagang bagay ang pagiging mabuting anak sa aking mga magulang. Nang marinig kong naaksidente sa sasakyan si tatay, nakipagsapalaran akong maaresto para puntahan siya. Nang malaman kong nagkaroon si tatay ng coronary heart disease at depresyon, naramdaman kong ang sakit na ito ay dahil sa panggigipit ng CCP na idinulot ko sa kanya at dahil sa kanyang takot at pag-aalala para sa akin. Lubos akong nakonsensya dahil dito at pinagsisihan ko pa nga ang unang pagtanggap ko ng tungkulin sa pamumuno. Bagamat dahil sa panalangin ay hindi ko tinalikuran ang aking tungkulin at hindi ako umuwi, wala talaga ang isip ko sa aking tungkulin noon. At nagsimula akong maging pabasta-basta na lang sa tungkulin ko. Ngayon, naunawaan ko na ang mga tradisyonal na ideyang itinanim ni Satanas sa mga tao ay mapanlihis at nakapagpatiwali. At nagiging sanhi ito upang mamuhay ang mga tao sa mga damdamin, ipagkanulo ang Diyos, lumayo sa Diyos, at sa huli ay mawala ang kanilang pagkakataon sa pagliligtas ng Diyos. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Inordin ng Diyos na palakihin ka ng iyong mga magulang, pero hindi para gugulin mo ang iyong buhay sa pagsukli sa kanila. Sa buhay na ito, ay mayroon kang mga responsibilidad at obligasyon na dapat mong tuparin at isang landas na dapat mong tahakin. Mayroon kang sarili mong buhay. Sa buhay mo, hindi mo dapat ibuhos ang lahat ng iyong lakas sa pagiging mabuting anak sa iyong mga magulang at sa pagsukli sa kabutihan nila. Ang pagiging mabuting anak sa iyong mga magulang ay isang bagay lang na kasama mo sa iyong buhay. Isa itong bagay na hindi maiiwasan sa mga mapagmahal na ugnayan ng mga tao. Ngunit tungkol sa kung anong uri ng koneksyon ang nakatadhana na magkaroon kayo ng iyong mga magulang at kung gaano kayo katagal mamumuhay ng magkasama, nakasalalay ito sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Kung pinamatnugutan at isinaayos ng Diyos na magiging nasa magkaibang lugar kayo ng iyong mga magulang, na magiging napakalayo mo sa kanila at hindi makakapamuhay ng magkasama, kung gayon, ang pagtupad sa responsibilidad na ito para sa iyo ay isang uri lamang ng pananabik. Kung isinaayos ng Diyos na ang tirahan mo ay maging napakalapit sa iyong mga magulang at na magagawa mong manatili sa tabi nila, kung gayon,
Ang pagtupad sa ilang responsibilidad sa iyong mga magulang at ang pagpapakita sa kanila ng pagkamabuting anak ay mga bagay na dapat mong gawin. Walang anumang bagay na mapupuna tungkol dito. Ngunit kung iba ang lugar mo sa iyong mga magulang at wala sa iyo ang pagkakataon o mga sitwasyon para ipakita sa kanila ang pagkamabuting anak, kung gayon, hindi mo ito kailangang ituring bilang isang kahiyahiyang bagay. Hindi ka dapat mahiya na harapin ang iyong mga magulang dahil hindi mo magawang ipakita sa kanila ang pagkamabuting anak, sadyang hindi lang ito pinahihintulutan ng iyong sitwasyon. Bilang anak, dapat mong maunawaan na hindi mo pinagkakautangan ang iyong mga magulang. Kung ang iniintindi mo lang ay ang pagsukli sa kabaitan ng mga magulang mo, makakahadlang ito sa maraming tungkuling nararapat mong gawin. Maraming bagay ang dapat mong gawin sa buhay mo, at ang mga tungkuling ito na nararapat mong gawin ay mga bagay na dapat gawin ng isang nilikha at ipinagkatiwala sa iyo ng lumikha, at walang kinalaman ang mga ito sa pagsukli mo sa kabutihan ng iyong mga magulang. Ang pagpapakita ng pagkamabuting anak sa iyong mga magulang, pagsukli sa kanila, pagpapakita sa kanila ng kabutihan, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa iyong misyon sa buhay. Masasabi rin na hindi mo kinakailangang magpakita ng pagkamabuting anak sa iyong mga magulang, na suklian sila o tuparin ang alinman sa iyong mga responsibilidad sa kanila. Sa madaling salita, maaari mong gawin ito ng kaunti at gampanan ng kaunti ang iyong mga responsibilidad kapag pinahihintulutan ng iyong sitwasyon. Kapag hindi, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na gawin ito. Kung hindi mo kayang tuparin ang responsibilidad mo para magpakita ng pagkamabuting anak sa iyong mga magulang, hindi ito isang kahindik-hindik na pagkakamali. Medyo lumalabag lang ito sa iyong konsensya at katarungang moral, at ikaw ay hindi sasang-ayunan ng ilang tao, iyon lang. Pero kahit papaano, hindi ito salungat sa katotohanan. Kung ito ay alang-alang sa paggawa ng tungkulin mo at pagsunod sa kalooban ng Diyos, sasang-ayunan ka pa nga ng Diyos. Sa makatwid, tungkol sa pagiging mabuting anak sa iyong mga magulang, hanggat nauunawaan mo ang katotohanan at nauunawaan ang mga hinihingi ng Diyos sa mga tao, kahit na hindi ka tinutulutan ng mga kondisyon mo na maging mabuting anak sa iyong mga magulang, hindi makakaramdam ng pang-uusig ang konsensya mo. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na hindi ko dapat ituring na misyon ko sa buhay ang pagiging masunurin sa magulang. Sa mga usaping may kinalaman sa aking mga magulang, dapat akong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. At kung may pagkakataon akong makasama ang aking mga magulang, dapat kong gawin ang lahat ng aking makakaya para alagaan sila at tuparin ang aking mga responsibilidad bilang isang anak. Pero kung wala akong ganoong pagkakataon, dapat akong tumuon sa pagganap ng mga tungkulin ko nang may kapayapaan ng isip. Ang dahilan kung bakit hindi ko maalagaan ang aking mga magulang ay hindi dahil ayaw kong tuparin ang aking responsibilidad bilang isang anak, kundi dahil tinutugis ako ng CCP at hindi ako makauwi. At hindi ko kailangang makonsensya o makondina dahil dito. Itinakda na ng Diyos ang pagsilang ko sa mga huling araw at dinala ako sa kanyang harapan. At natamasa ko ang pagdidilig at pagtutustos ng napakaraming salita ng Diyos. Ngayon ay isang kritikal na sandali para sa pagpapalawak ng Ebanghelyo ng Kaharian. At dapat kong ilaan ang puso ko sa gawain ng Ebanghelyo. Ito pa rin ang aking tungkulin at suklian ang pag-ibig ng Diyos. Kung tanging ang pagiging mabuting anak sa magulang ang aking hahangarin at tatalikuran ko ang aking responsibilidad at misyon bilang isang nilikha, masasayang ko ang pagtutustos, pangangalaga, at proteksyon ng Diyos para sa akin. At iyon ang tunay na kawalan ng konsensya at pagkatao.
Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang relasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Hindi na ako nakaramdam ng pagkakagapos o paglilimitan ng mga tradisyonal na ideya ni Satanas. Nakaramdam ako ng kalayaan sa loob at nagawa ko ng tumuon sa pagganap ng aking tungkulin ng may kapayapaan ng isip. Nagpapasalamat ako sa Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso